Mantakin nyo, ang laki ng kontribusyon ng Laguna sa pambansang ekonomiya. Pero ang probinsyang may higit 3 milyong residente, wala ni isang pampublikong ospital na kompleto sa kagamitan. Kaya ngayon, nagkukumahog yung mga kandidato lalo na sa pagkagobernador para kumbinsihin yung mga botante na sila yung pinaka-capable na solusyonan yung mga isyong pangkalusugan ng probinsya. Himayin natin. When I visited Laguna to get a better sense of the election landscape there, it became clear to me during my conversations with voters na malaking issue sa kanila yung kakulangan ng Level 3 public hospital. Bakit? Anong meron tong Level 3? Sa Pilipinas kasi, may 3 hospital levels. Level 1, yun yung nag-o-offer ng basic care. Mga simpleng check-up, common illnesses, minor injuries, kaya yan. Kapag Level 2, i-level up na rin kasi it offers the facilities that a Level 1 hospital already has, but at the same time, may ilang specialist na yan at ICU for more serious cases. Level 3, yun na yung most comprehensive. Kompleto dapat. May rehab unit na yan, may dialysis clinic, may blood bank, among other things. The point is, kung yung pasyenteng Lagunense mas complex yung pangangailangang medikal at wala namang perang pampa-admit sa private hospital, wala siyang choice kundi bumiyahe papuntang Batangas o lumuwas pa ng Maynila para magpagamot. Which is why ang lapit sa puso ng isyong ito para sa ordinaryong mamamayan ng Laguna. I checked JP Rizal District Hospital in Calamba. It's a level 1 facility. And oo nga, worn out yung hospital. It provides basic care, pero punta kayo sa Facebook nila. Yung management, aminado rin naman na yung mga kama at ibang kagamitan nila hindi rin sapat. At yung mga doktor nila, limitado yung lisensya. Kaya sometimes, wala talaga silang choice kundi i-refer yung ibang mga pasyente sa mga mas malalaking ospital. So, how is this an election issue? Well, obviously, quality healthcare is a fundamental human right. Kaya yung pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan sa probinsya ay nasa sentro ng plataforma ng mga kandidato sa pagkagobernador. Ang init kasi ng labanan doon term limited na si Governor Ramil na 2014 pa nagsimulang maging ama ng Laguna. 4 na veterano sa politika ay nagnanais pumalit sa kanya. Nandyan yung asawa niya na si Congresswoman Ruth Hernandez, yung Vice Governor at running mate ni Governor Ramil for 3 terms na si Karen Agapay, si Congressman Dan Fernandez na mas popular recently as co-chair ng House Quad Committee, at si dating Congresswoman at veteranang broadcast journalist na si Sol Aragones na tinalo ni Governor Ramil noong 2022. Actually, pinirmahan na ni Pangulong Marcos yung batas na naglalayong magtayo ng regional hospital sa Laguna. In fairness, si Congresswoman Ruth yung trumabaho ng panukala sa Kamara kasi siya yung author nun. Sabi naman ni Vice Governor Karen, masusing inaral ng Provincial Board under her leadership yung proposal bago binigyan ng go signal ang Kapitolyo na makipagkasundo with the Department of Health. But the construction of that hospital will take years, and needless to say, voters also need immediate relief. Pangako ni Sol, magpapatayo siya ng butikang may mga libreng gamot sa bawat bayan at lungsod ng Laguna. Sisiguraduhin din daw niya na kompleto sa mga kagamitan ang mga ospital. Si Congresswoman Ruth, mas papalakasin daw yung Blue Card program na sa kasalukuyan ay nagbibigay ng libre o discounted medical services sa mga card holders. Mission din daw niyan i-upgrade ang district hospitals. Si Vice Governor Karen, gagawin daw libre ang pagpapa-ospital sa Laguna, kagaya ng sa South Cotabato. Si Congressman Dan, ilang beses ko na yung kinontak pero hindi naman nag-reply sa akin. Pero sa Facebook niya, nangako din siya ng libreng gamot at maayos na ospital. Sa mga taga-Laguna, itong 4 na to, lahat to nakita nyo na kung paano mamuno. So the question will be, sino yung may isang salita? Sino yung marunong tumupad ng pangako? That's something to keep in mind when you fill out your ballots.